binagyo ang kabuhay ng mga taga-Cagayan. Doble dagok pa ang pagyanig kanina ng lindol doon. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Matamlay ang pampang sa Santa Ana, Cagayan. Pawang nakadaong kasi ang mga bangka hanggang sa kalsada. Makulimlim, malalakas ang alon at hanging dulot ng bagyong Jenny kaya bawal pumalaot. Talagang pag nagpalaot ka dyan, pagbalik mo may kaso ka pa. Kasi pag nalaman ng Coast Guard o Navy o LGU. Hindi rin nagpapakita ang araw sa bayan ng Alcala. Si Raysian naabutan naming nagbibilag ng mais sa gilid ng highway. Umaasa siyang matutuyo na ang mga butil na naulanan nitong mga nagdaang araw. Magdamag daw ang pagkayod niya para sa 350 pesos na kita kada araw. Kakarampot na nga ito, nabobokya pa kapag umuulan. Nawawalan ng gana. Kasi walang trabaho pag walang bilad. Wala ko ba kayong ibang mapagkakakitaan? Wala na sir, ito lang. Dahil inulan, nangingitim ang mga butil ng mais kaya palugiring ibinibenta sa 15 pesos kada kilo mula sa dating 18 pesos kada kilo. Malakas na hangin at matataas na alon. Ganito ang mga bakas na iniiwan ng bagyong Jenny habang gumagalaw ito papalabas ng bansa. Pero kasabay nito, niyanig naman ng magnitude 6.2 na lindol ang lalawigan. Namata ng epicenter ng lindol, 22 kilometers hilagang silangan ng Dalupiri Island. Nauntog ang 11 anyos na lalaki sa isa ng kalayan ng magkalindol. Nasa maayos na siyang kondisyon. Nasa 80 milyong piso ang paunang halaga ng pinsala sa mga gusali. Yung mga school buildings natin dati na nasira nung huling lindol ay lumala, no? Tsaka yung aming lumang municipal building, lumalaki po yung mga cracks. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.